Welcome back to EV Channel PH. Today, meron tayong bagong pag-uusapan na exciting e-bike na perfect sa anumang klaseng rider. Mapasimple, pet lover ka man, or rugged look, or classy look, merong swak na Transformer EV na babagay sa'yo. Tara pag-usapan natin itong 3S EV Transformer. Let's go! Balak mo bang mag-switching na to an electric vehicle? O nag-aabang ka na ng mga latest EV news and reviews? Welcome to EV Channel PH, your guide to electric vehicles. Pag-usapan muna natin yung looks, dating nitong electric bikes na ito. Itong Transformer EV. Alright, kita nyo naman, ito yung kanyang headlight. Buksan natin. Okay. Ayan o, kita nyo yung headlight. Meron siyang projector light dito. Then, may LED park light. And of course, ganda, kinis. Going down, dito, naka-penguin type na tabalodo na. And of course, ang size ng kanyang gulong is size 10. And of course, ito, kita nyo naman, dito, naka one tone naman yung kanyang mags. And meron siyang reflectorized dito na orange. And bukod sa lahat ka EV, naka disc brake na itong ating e-bike na ito. At sa likod, ganun din, naka disc brake na rin. Ang kagandaan dito, ang nakita ko pang maganda rito ka EV, yung kanyang signal light na nandito na sa baba, na madalas nauuso na rin ka EV sa mga motorcycle. Pagdating naman dito sa nakikita ko rito, motorcycle grade na lahat ng mga components niya rito. So as you can see, di ba? So sakyan natin. Alright, ang sa makikita natin dito, naka-digital LED panel pa rin ito kay EV. Of course, makikita mo rito yung speedometer, odometer, yung battery bar percentage, and of course, yan, signal light at yung mga speed selector niya o yung speed indicator niya rito. As you can see, tama lang ka EV yung kanyang seat height, di ba? Kita nyo naman, parehas na lapat yung aking paa. So, at least sa mga traffic, hindi ka masyadong mangangalay. And dito ka EV, meron siyang high and low beam, ayan, signal light, then busina. Tapos, ang higit sa lahat na maganda sa mga e-bikes, meron laging reverse mode. Dito naman sa kabilang side, alright, meron siyang hazard. Diba? Kita nyo dyan, may naka-hazard. Pwede mo on at saka off. Then, nandito yung kanyang on and off switch ng kanyang headlight, pati no kanyang park light. Then, of course, may park mode, tsaka yung shifter niya rito para sa kanyang 1, 2, 3 na mode. Kung gusto mo ka-EV ng practical at simpleng e-bike lang, baka ito na yung hinahanap mo na design, di ba? May mga upgrades na rin dito, kagaya ng compartment. But again, meron itong version na talagang wala lahat. Ayan, nasa ating screen. Tingnan nyo na lang. But again, ito, simple lang ang pagka-design, but head-turning ito. Pag-usapan natin kay EV, yung iba namang customized na transformer na nandito sa kanilang showroom. Kung pet lover ka naman at mahilig ka sa e-bike, ito naman ang para sa iyo kay EV. Pero bago natin pag-usapan yung looks, pag-usapan natin itong center carrier niya na para sa mga pets. Kung meron ka lang mga kittens o puppies na maliliit lang, pwede mo silang isakay dito sa loob ng kanyang carrier. Pero pwede rin naman itong pang groceries, di ba? So again, ayan. At the same time, meron pa siyang upuan dito kung gusto mo magsakay ng bata, di ba? Again, gustong-gusto ko itong style nitong pet-friendly na e-bike na ito, itong Transformer. Ang unang-unang napansin ko dito, meron siyang multicolor na nakikita nyo dito, LED light. Then, again, meron din siyang LED park light din dito. So, na-on yan, tsaka off, di ba?
Meron siyang 6 LED headlight para sa kanyang ilaw. So, high and low beam, pwede. Ayan, no? At dito, meron siyang visor. Kita nyo naman dito, ka-EV, nandito ulit yung kanyang turning signal sa baba. So, nakikita ko, motorcycle grade naman lahat, ka-EV, na mga components niya rito. By the way, baba tayo din sa baba. Ayan, maganda yung kanyang tapalodo, di ba? Stylish. At may cover yung kanyang suspension dito. Ayan, regular suspension ito, ka-EV. At meron siyang reflector dito. Okay, di ba? Ayan, tanggalin natin. Anyway, ang isa sa mga nagustuhan ko dito, mas malaki, ka-EV, yung kanyang gulong versus dun sa nauna natin na pag-usapan. At very classic yung gantong style na, alam nyo na, itong kanyang mugs, di ba? And mas malaki ito versus dun sa nauna dahil ang kanyang size, ka-EV, 90 by 80 by 12. Ang regular size na mga e-bikes kasi, ka-EV, is 10 inches yung kanyang laki. So again, mas malaki ito versus dun sa kanina. At the same time, ka-EV, naka-disc brake pa ito. Alright, di ba? And, of course, naka-carbon finish na or carbon loading ang tawagin nila. Tapos meron siyang tinatawag na cross guard dito. Yan, naka-carbon loading na rito. Yung finish niya hanggang dito, at hanggang dito sa may kanyang likuran. Meron siyang charging port socket dito na type A. Then, of course, meron siyang sabitan ulit dito. And, ang pinaka nagustuhan ko dito, itong kanyang susian. Diba? Makikita mo rito, ka-EV. Ayan. Bukod sa naka-remote na pwede mong set yung alarm, yan, at pwede mo rin siyang buksan dito. Alright. And of course, syempre, papatay ko muna. Meron siyang regular key. And of course, ka-EV, pwedeng push button ito ng kagaya ng sa kotse. Meron siyang push start button. Di ba? Again, halos kompleto na, ka-EV itong e-bike na ito. Push button ulit, patay natin. Alright, di ba? So, buksan ulit natin. Alright, dito naman sa kanyang upuan, napakaganda at very classic yung kanyang brown style na seats. Of course, ito, isa sa mga previous na meron tayo. Plastic lang naman ito, ka-EV, kaya hindi siya ganun kabigat. But again, maganda na rin na meron siyang ganitong box kasi nawalan tayo ng compartment dito. At nandito na, ka-EV, yung kanyang compartment o extra storage box. Kayo na lang, ka-EV, bahala kung gusto nyo paltan. But again, this is free kasama sa package nila. And of course, dito may tapalodo, iwas talsik ng putik. Magkaiba sila ng kanilang tail light nung nauna. Ito, naka C-type yung kanyang turning signal. And maliwanag din naman. At pwede mo siyang lagyan ng plate dito. Naka-dual shock na rin, ka-EV, dito sa kanyang likuran. Yung isa naman ang ating pag-usapan. Tara. Okay, ka-EV, kung gusto mo naman ng iba naman yung setup niya dito sa may kanyang seat. Kung gusto mo na may division, baka ito yung bagay sa'yo, di ba? Kung sasakyan natin dito, may extra ulit dito sa likod at may division nga lang. So, again, iba-iba naman yung preference natin pagdating sa e-bike. But this one is halos kamukhang kamukha or kamukha lang din nung una natin nabanggit kanina. Meron siyang center compartment dito. Then, yan, meron siyang free helmet. And of course, ito, meron siyang backrest. Pag-usapan naman natin yung kanyang battery pack. Alright. Yan, dito siya sa under the seat ng driver. So, ka-EV, nga pala, removable pala ang battery nito. Again, kung nasa high-rise or nasa condo ka nakatira, ayan, wala kang socket or saksakan sa parking mo, ayan, nare-remove po ito, ka-EV. At ang maganda rito, di naman siya ganun kabigat. Around 15 to 20 kilos yung bigat nito. At ang battery capacity nito is 60 volts, 30 ampere. So, ang maganda rito, meron kang 100 kilometers range gamit ang battery na to.
Alright, KB, nakakagulat yung kanyang suspension. So, sobrang lambot, sobrang smooth sa mga humps, sa mga lubak-lubak doon. And of course, KB, yung kanyang braking system, yung stopping power, okay din naman. Sa handling, napaka-smooth din ng handling nito. Isa pa na napansin ko, pinagtitinginan talaga to doon sa area ng Cartimar. So, tinitingnan nila, very stylish kasi, no? Napakaganda. Again, hindi pa ito yung upgraded talaga ng e-bike na pwede mong i-customize kung ano yung gusto mo. But again, simple pa lang ang pagka-setup nito, agaw tingin na o head turning na para sa mga nakakakita. Ito yung gray or silver color ng 3S EV Transformer. Ang motor hub power nito kay EV na nandito ay 1,200 watts. So, meron itong speed na 50 kilometers per hour. So, again, kay EV, lahat ng ating mga pinag-usapan kanina ng mga customized e-bike ay pare-pares lamang yung kanilang electric hub motor, battery capacity, range at yung kanilang top speed. For only 65,000 pesos lamang ito at kita nyo naman, ang dami niya mga freebies. Ano pang inaantay nyo? Visit lamang kayo dito sa Dodo Move 3S EV dito sa May Pasay. Pagbaba mo ng LRT station sa Libertad kay EV, ayan, matutumbok mo na agad etong 3S EV showroom ng mga e-bikes. So, ang dami mga e-bikes dito at isa na to sa mga pwede nyo makita dito sa kanilang showroom. Again, kung mahilig ka sa content about electric vehicles, mapa 2 wheels or 4 wheels, yan, hanapin mo lamang yung EV Channel PH. At please, subscribe na rin para please, kung meron tayong bagong updates o upload videos patungkol sa electric vehicles sa EV, ay lagi kang updated. Pakipollow mo na rin yung ating Facebook page and TikToks. At least kapag meron tayong mga bagong news about electric vehicle, ay lagi kang updated. Again, kay EV, I'm Mark from Electric Vehicle Channel. Stay charged. Drive electric.